Mga hapon mga kabayaning Pilipino, dito lang tayo na para magbigay ng komento at saka reactions regarding po sa mga nangyayari. So, yun na nga no, ang ano doon, itong pinaka ano doon na ano ni Pangulong Duterte, former president no, Duterte na the Marcos administrations will become uh, ano siya prone of corruptions because of his personality is being weak as a leader no? So yun yung pagkaka-describe ng ating former president Rodrigo Roa Duterte. So ngayon nagsilabasan na nga yung ano no na talagang lumalabas. I think this is a diversionary tactics kasi meron na naman siguro mga niluluto sila dahil alam naman nila na 2 taon na lang no yung pangamalagi nila sa Malacanang, kaya yun yung nakikita nila ngayon na gawing solutions para to retain and then ma-remain sila sa positions being a president. Tingnan nyo kung ano yung mga sinusulong nila ngayon. Charter change, CONCON, constitutional conventions, I think. CONCON or CONAS, Constitutional Assembly. So marami to change the constitutions, ipababa yung age limit ng mga presidente na tatakbong presidente gawing 35 para the same time ma-change na din yung ano. So napaka inutil na idea sa mga congressman na nagsusulong ng charter change. Bakit? Kasi klaro-klaro naman sa sarili na naman nilang interest yan hindi po sa interes ng taong bayan. Kasi para lang mapagtakpan yung mga nangyayari ngayon. Kasi alam naman nila pag si Sara Duterte ang tatakbo at manalong presidente, yari naman yan sila kasi nga as we all know that yung mga Duterte's family talagang maano sila sa serbisyo ba, talagang maano sila pag magtrabaho, walang corruptions. Although hindi naman natin talaga masasabi na ano, but hindi nga lang natin alam no? Pero sa panahon kasi ni PRRD napatunayan na kasi lahat ng mga congressman takot gumawa ng mali, takot gumawa ng ano kasi nga talagang ipapakain sa kanila yung pera nila. Ikagaya ngayon lumaki ang mga ulo ng mga yung mga young guns kasi although gumagastos sila during elections, bakit di naman nila babawiin? Tapos magdidepende lang sila sa sahod nila na 200 plus something ano. So kaya kailangan may kickback, doon bumabawi sa mga projects, insert dito, insert doon, kaya insertions no? Nag-i-insert ng mga budget para lumaki ang kita. Pero hindi naman natin sila siguro sabihin na hindi lahatin. Kasi pag once congressman ka, kagaya ni Pastor Abante, hindi mo naman pwedeng tawagin congressman yan kasi hindi naman yan binoto ng taong bayan. For the sake of delikadisa, dapat malis na siya dyan sa kongreso. Ikaw mananatili ka, magre-remain ka ng posisyon mo na hindi ka naman binoto ng taong bayan. Nakakahiya yun. Pakapalan na lang ba? Pakapalan ng mukha, kumbaga. Yun ang nangyayari ito nga yung sabi ni Pipi Sara, at din isa din ito sa sinabi hinulaan na ni Pangulong Duterte na magiging magulo
ang administrasyong Marcos dahil sa pagiging mahina niya na leader. And then at the same time, hindi kasi Marcos ang nag-ano, kasi yun na nga sinabi ni Senator Amy Marcos na Aranita at Romualdez ang nagpapatakbo sa gobyerno, no, hindi Marcos. Kasi nga inuudyukan, kumbaga inaano nila na ganito ganyan, madali lang naman kasing maudyukan si Bongbong Marcos. Kaya wala, mahina, nangingialam ang first lady sa trabaho ng presidente, na which is hindi naman siya ang binoto ng taong bayan. Yun ang masaklap, yun ang katotohanan. Lalo na si Martin Romualdez, ginagamit ang kapangyarihan niya bilang isang speaker, no, para i-pin down ang mga Duterte, pilayan para hindi na makatakbo si Sara bilang sa sunod na eleksyon sa 2028. Nang sa ganon magiging mag-ano sila. So yun yung pinaka ano talaga sa tao, no? Yung pagiging isang ano ba, mahina na leader. Yan yung nagiging resulta. Kaya magulo ang bayan, magulo ang ano, kasi nga ikaw ba naman di mo kayang kontrolin yung nasa baba. Kahit pa magpalit ka na magpalit ng tao, kung wala kang isang salita, kung wala kang yung pagiging strong personality mo, abusuhin ka lang nila kasi nga hindi ka nagagalit. Kaya totoo na naman yung sinabi ni Inday Sara na ito'y isang taktika lang nila para malihis yung totoong issue sa bayan. Okay, hanggang dito na lang po tayo mga kabayaning Pilipino. Naway patuloy niyo po suportahan at gabayan ang ating channel. Maraming salamat po.